Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Kamusta ang inyong mga kalusugan? So, magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po ang inyong mga kalusugan? Ngayong gabi ay pag-uusapan natin ang tungkol sa how to prevent kidney disease or paano natin maiwasan ang pagkakaroon ng problema sa ating pong mga kidneys. So alam niyo po ba kung ano ang function ng ating pong kidney sa ating katawan? So ang kidney po ay organ na kung saan siya yung sumasala sa ating dugo, siya yung nag-filter ng mga dumi para ilabas sa ating pong katawan. So imagine kapag ang iyong kidney ay nasira, ano ang mangyayari sa ating katawan? Sino ang sasala ng ating pong mga dugo? So, I know na wala pong isa sa atin na gustong makaranas na ma-dialysis, hindi po ba? So, paano po natin maiingatan ang ating pong kidneys or paano natin maiwasan na magkaroon po tayo ng sakit sa kidney? So, una ay kailangan po nating i-maintain ang ating pong blood pressure. Bakit? So, ang atin pong mga kinakain, halimbawa masyadong maalat, parati, lagi tayong kumakain ng mga processed foods, yun po ay nagko-contain ng maraming asin or sodium na kung saan ito po ay nag-lead sa high blood pressure. So, ang ating kidney kapag tayo ay high blood, so mas napakarami niyang sinasala na asin or anything na dapat ilabas sa atin pong katawan. So, ang mangyayari, nagkakaroon po ng problema ang atin pong kidney. Nasisira yung mga cells or parts ng atin pong kidney. So, halos lahat ng mga kinakain po natin ng mga maalat ay imagine, dumadaan po yun lahat sa atin pong kidney. So, paano nyo po ingatan ang inyong kidney? Naisip nyo po ba na gusto lang ninyo yung laging masarap, pero later on ay magsasuffer din sa problema dahil nasira na ang inyong pong kidneys. So, kapag ang ating pong kidney ay nasira at hindi po ito na-manage, later on, ang ating pong katawan ay magsasuffer. So, yung iba ay nagkakaroon ng edema, so namamagana yung lower parts ng katawan dahil yung tubig na sobra-sobra ay hirap ng ilabas or i-filters ng atin pong kidney. So next po ay, kailangan din natin i-maintain ang ating blood sugar. So paano po natin ma-maintain ang atin pong normal blood sugar? Kailangan pong iwasan ang mga matatamis or mga fatty na mga pagkain. Bakit? Kasi yung mga fatty na mga pagkain or sugary ay madalas naglilid sa diabetes. So, kapag may kilala kayong mga may diabetes, usually sila ay nagsasuffer din sa kidney problem. Kasi yung kidney ay nahihirapan sa pagsala ng blood. Okay? So, and at the same time, kapag mataas po yung blood sugar natin, naapektuhan din yung ibang parts, ibang parts ng katawan, hindi lang yung ating kidneys, pati minsan yung iba nabubulag din sila, lumalabo yung paningin dahil sa mataas na blood sugar level sa katawan. Okay, so madalas kapag ang isang tao ay mataas ang blood sugar, ay mataas din yung kanyang blood pressure. So they are just connected, mga kaibigan. So kaya ang kailangan natin ay magkaroon tayo ng self-control sa atin pong mga kinakain. For example, tayo mga Pinoy, mahilig tayo kumain ng rice and especially white rice. So, ang white rice ay naglilid din po sa high blood sugar. So, maging aware po tayo, i-check natin kung gaano karami ang atin pong mga kinakain na rice every day. And imagine, 3 times a meal tayong kumakain ng rice. So, tandaan po natin, kahit kumakain ng mga gulay, kung sobra-sobra yung calories natin pong kinakain or masyadong fatty, yun ay naglilid sa diabetes. So next ay
pag-inom ng sapat na tubig araw-araw. So ano po yung sapat na tubig na kailangan ng ating katawan araw-araw? Depende po siya sa activities ng tao, pero sa normal lang na activities natin ay 6 to 8 glasses of water araw-araw. So bakit kailangan natin uminom ng maraming tubig para maingatan ating kidneys? Kasi yun ay tumutulong sa ating kidney na madaling mailabas or masala yung mga dumi na nakuha natin sa ating mga kinakain at iniinom. So iwasan po ang pag-inom ng soft drinks. Kapag kayo ay mas madalas uminom ng soft drinks and mas kunti yung tubig na inyo pong iniinom, ang inyo pong kidneys ay possible na masisira dahil sa dami ng sugar o sa dami ng mga chemicals na mayroon sa inyo pong iniinom. And madalas may mga tao na hindi talaga mahilig uminom ng tubig, mas mahilig uminom ng mga soft drinks or mga matatamis na mga inumin. So, try to discipline yourself. Magkaroon po kayo ng motivation na maging habit ninyo na uminom ng sapat na tubig araw-araw. So, and the last but not the least, kung paano maiwasan ang pagkasira ng kidney or pagkakaroon ng problema, ay magkaroon po ng regular exercise. So ano po yung connection? Ang exercise ay nakakatulong na ma-maintain na normal ang inyo pong blood pressure and blood sugar levels. So exercise ay napaka-importante. Kahit na kayo ay high blood na or diabetic, ay kailangan pa rin na magkaroon ng regular exercise. At syempre, ito ay nakatulong din na ma-maintain ang magandang timbang or nakatulong siya sa weight management. So, ngayong gabi ay nagbigay lamang ako ng konting information kung paano maiwasan ang pagkakaroon ng kidney problem. I hope na meron po tayong natutunan ngayong gabi and I pray na maging wise tayo lagi sa ating pagpili ng mga pagkain or ating iniinom at magkaroon po tayo ng self-discipline and self-control kung paano pa tayo magkaroon ng malusog at malakas na pangatawan dahil may kasabihan, health is wealth. Kung marami kayong pera pero kailangan nyo magpa-dialysis, problema pa rin kayo kasi ang pera nauubos lang. Ang ating kalusugan ay napakamahal. So mas piliin po natin maging malusog. Nawa pagpalain po tayong lahat ngayong gabi.